Meron pong malaking problema ngayong kinakaharap ngayon mga sangkay ang ating bansa na hindi lamang po napapansin ng iba pero napakalaking problema nito na dapat maging handa po tayong lahat. What's up mga sangkay? This is me. I'm back. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat ng mga kababayan po natin na nanonood ngayon. At ayun nga po, pag-usapan po natin itong napakalaking problema ngayon ng ating bansa na medyo hindi po ito halata. Hindi, halata nga po mga sangkay kasi ramdam na ramdam po ito ngayon ng buong Pilipinas. Hindi nga lang masyadong nahahype dahil nga po sa usaping politika na naman sa Pilipinas, mga awayan ng mga politiko at kung ano-ano pa mga sangkay. Well, pag-usapan po natin ito, pero bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell. At i-click nyo po yung all dahil dito mga sangkay, 1.2 million subscribers na po tayo. Paangat po tayo ng paangat, no? At parami po tayo ng parami. Kaya kung hindi ka po nakakapag-subscribe, alam mo na ang dapat mong gagawin. Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page at eto may papagawa po ako sa inyo. Saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo lamang po ako. May ginawa pa akong sample video. Gawin nyo po sa inyong mga cellphone ng actual. Okay? So habang kayo ay nanonood, makikita nyo po yung subscribe. Not subscribe. Makikita nyo po yung tatlong tuldok bandang itaas. Kagaya po ng nakikita nyo ngayon sa screen. Okay? Pindutin nyo lamang po yung tatlong tuldok. Okay? Sa inyong mga cellphone, sundan nyo po ito. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok. May lalabas po dyan na show more. Ayan po. Pindutin nyo po rin po yung show more or yung plus. Okay? Ganun lamang po kasimple. Dali-dali lamang po mga sangkay. Ngayon, eto na. Pag-usapan na po natin itong malaking problema ng ating bansa ngayon na kinakaharap po. At ang dagok nito sa atin po talagang mga Pilipino. Lahat po tayo. Damay-damay po ito mga sangkay. Ito po, unahin po muna natin ito. Angat Dam, water level patuloy na bumababa dahil sa matinding init ng panahon. Ewan ko kung damang-dama nyo ito mga sangkay. Dito sa amin, kahit po sabihin na po natin nasa loob lang ng bahay pero mainit pa rin. Kahit po yung tubig mga sangkay, wala pong heater. Pero, pag maliligo, alam mo may heater mga sangkay. Napakainit. So ito po yung problema natin ngayon. Mababa daw po yung level ng tubig sa dam. At ano nga ba ang mangyayari kapag bumagsak na po ito? Nestor, ano na ba ang kasalukuyang level ng tubig sa Angat Dam? Sa ngayon ay nasa 193.6 meters ang water level ngayon ng Angat Dam at patuloy pa itong bumababa. Patuloy na bumababa daw mga sangka itong tubig sa dam. Sa kasalukuyan. Umabot na sa 193.6 meters na lang ang water elevation ngayon ng Angat Dam water sa Angat Dam watershed sa Bulacan. Mula sa dating 195 meters, bumaba ito ng mahigit 2 metro. Simula April 11 hanggang April 18. April 18. Sa monitoring ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, araw-araw ay bumababa ng 30 to 40 centimetro. Yan ang delikado mga sangkay. Every day daw po bumababa. Ang ibig sabihin, ang tatamaan po nito mga sangkay, Luzon. Ito ginawa ko itong video para mga sangkay maging aware po ang lahat. Hindi lamang Luzon ang tatamaan ng ganitong problema. Marami po mga lugar sa Pilipinas ngayon. Ang ganito din po ang situation. Nagkakaroon po ng pagkatuyo yung mga ipunan ng tubig mga sangkay na pinagkukunan po ng source ng maraming mga syudad. Kagaya po dito sa Luzon, ito po, Angat Dam po ito. Ang tubig sa Angat Dam ay kay Patrick Dizon, Division Manager ng Water Supply Rates ng MWSS. Kung magtutuloy-tuloy-an ito ay posibleng sa katapusan ng buwan ng Mayo ay bumaba na sa 180 meters ang minimum operating level ng Angat Dam. Nako, so ano bang nangyayari dyan mga sangkay pag bumagsak pa ng ganon? Sa ngayon po, yung ating
pong decrease of the reservoir is nasa around 30 to 40 centimeter per day. Pero kung ayon po sa ating pong data, no, ang binababa po ng ating pong reservoir on a weekly basis po at around 2.58 meter. Dagdag pa ni Dizon, 2 level ang binabantayan nila sa ngayon. Isa ang minimum operating level, 180 meters, at ang pinangangambahan nilang critical level na 160 meters. Ayon kay Dizon, para huwag tuluyang masagad ang tubig ng Angat, kinakailangan nilang bawasan at hinaan ngayon ang supply ng tubig, pangunahin na ang consumer sa Metro Manila na nakikinabang ng 90% ng tubig mula sa Angat Dam. Babawasan mga sangkay. Ibig sabihin, hindi na po palagi magpapadaloy sila ng tubig sa buong Metro Manila kasi 90% papunta po yan sa Metro Manila. Ayon po dito. So, kapag nangyari ito mga sangkay, mayroon pong rotation na naman ng mga pagbabawas po ng linya ng tubig. Kadalasan po niyan gabi, mga sangkay, para maipon daw po yung tubig. So, ito po yung nangyayari ngayon. Nang ibig sabihin, marami po mga lugar sa Pilipinas ang natutuyo. Nagkakaproblema po dahil po dito. At ang isa sa tatamaan nito, mga magsasaka. 'Di ba? Malaki na nga po yung nalugi sa mga sakahan ngayon, mga sangka, ilang bilyon na. Isasagawa nila ito lalo na sa gabi mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. 'Di ba? Gabi nga po gagawin yan mga sangkay. Ito po ang problemang to. Hindi lamang po gaanong napag-uusapan, pero malaki po ang epekto nito ngayon sa mga Pilipino. O ito pa mga sangkay. Itong report na ito, isa po ito sa matinding balita ngayon. Singil daw po sa kuryente, posibleng magmahal dahil sa nagkakaroon po ng kulang ng supply. Dahil din po sa nangyayaring init daw po ng panahon. Posible na ang mga brownout, posible pang lumaki ang bayarin sa electric bill. Yan ang dagdag pasanin sa mga consumer bunsod ng manipis na supply ng kuryente. Nakatutok si Maki Pulido. Sa ika-4 na sunod na araw, hanggang gabi na naman, naka-red at yellow alert ang Luzon at Visayas grid. Mahigit 30 planta pa rin kasi ang naka-forced outage o biglang nasira, kaya numipis ang supply ng kuryente. Posible ang brownout kung red alert, pero bukod sa problemang yan, posibleng pasanin ng mga consumer ang pagtaas pa ng electric bill. Bagamat di patiyak kung magkano. Para madagdagan kasi ang supply, bumibili na rin ang kuryente mula sa Malaya oil-fired power plant na mas mahal dahil pinapatakbo ng krudo. Idadagdag din sa generation charge na sinisingil ng Meralco ang gastos sa krudong ginamit sa mga generator ng mga malalaking customer nila sa ilalim ng interruptible load program. Ayan, mga sangkay, malaking problema yan na masyadong natatabunan at hindi po masyadong nahahalata. Dahil hindi gaanong pinag-uusapan. Pero matindi ang tama niyan sa sambayan ng Pilipino. Ibig sabihin, kulang ang supply ng kuryente, ang tatamaan po nitong unang-una, tayo mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga mga sangkay. Yung mga, ano ba tawag doon? Maraming kababayan po natin na talagang hirap na hirap magbayad sa kuryente. Tapos tataasan pa po ng singil sa kuryente. So ito po yung problema ngayon mga sangkay. I hope na tayo ngayon, maging aware tayo. Tayo mismo, magtipid na lang ng kuryente. Kaya nga lang, paano din magtitipid ng kuryente kung napakainit din po ng panahon? So napakahirap mag-adjust. Ang swerte ngayon, mga sangkay, yung mga nasa probinsya, yung may mga ilog, dahil ang nagiging takbuhan nila ngayon, nakita ko nga mga sangkay sa post, doon mismo sa lugar namin, may rotational brownout din po. Ganon po yung ganap ngayon mga sangkay. So sa mga province, may rotational brownout, ang ginagawa na lamang po ng mga sangkay, pupuntang ilog, swimming na lamang po doon. Yung mga nasa syudad, mga sangkay, kawawa. Walang matakbuhan. Pag brownout, ay Diyos mio marimar. Pag brownout, tapos araw pa, heat stroke ang aabutin talaga.
Kaya ngayon, kailangan po doble ingat po tayong lahat mga sangkay. Ang paggamit nila ng generator ay para hindi na sila makaagaw sa kinakapos na supply ng kuryente. May payo ang Energy Department para bawas bill na sa kuryente, hindi pa makadagdag sa mataas na demand. We reduce our power consumption during the peak hours or whenever the demand increases and we have to run the more expensive oil-based power plants, then that would be reflected in our bills at the end of the period. Alam niyo mga sangkay, hindi kasi dapat aabot sa ganito. Meron pong itong dating Pangulo ng Pilipinas, si Ferdinand Marcos, meron pong pinatayo na power plant na kung saan, ito po yung magiging natin, magiging kaagapay mga sangkay pagdating po sa supply ng kuryente. Pero anong nangyari? Hindi naman po pinaandar yun mga sangkay dahil napolitika eh. Yun po ang problema sa Pilipinas. Pag nasobrahan sa politika, ayun, damay-damay mga sangkay. So ngayon, problemado tayo. Ngayon, may climate change or global warming, may El Nino pa. Diyos mio marimal. Malaking problema po talaga ito. So ngayon, mga sangkay, ito po yung kinakaharap ng ating bansa. Di lamang po halata, no? Kasi busy po sa usaping politika eh. Busy po sa awayan ng mga politika dahil magbi-midterm election na naman next year eh. So ngayon, mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Nananalasa po ang El Nino. Tayo po yung numero 1 tinatamaan ngayon, mga sangkay. I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang Facebook group. Exclusive lamang po ito sa lahat ng mga solid sangkay. Hanapin nyo po ito sa Facebook. Ayan po. Tapos mag-join group po kayo. But make sure na masasagutan nyo lahat ng tanong para siguradong makapasok kayo dito. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.